Ang inaakala ng mga tao na isang marangal na bayani ay isa palang demonyo na may isang karumaldumal na lihim na itinatago sa likod ng mga pinto. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong taong 2011, binulabog ang bansang China ng isang kagimbal-gimbal na kaso. Nang mga panahong iyon, may isang taong dumudukot sa mga kababaihan at pinipwersa silang gumawa ng mga malalaswang bagay sa nakatagong piitan. Ang sikretong lugar na ito ay naibunyag kalaunan nang ang isa sa mga biktima ay himalang nakatakas. Ginawa niya ang lahat para mai-report kaagad ang krimen sa pulisya at naging dahilan ito para maisapubliko ang kanilang pinagdaanang impyerno. Kumalat palalo ang kaso sa buong bansa nang ang isang journalist mula sa Southern Metropolis Daily ay nagsulat ng isang article tungkol sa kaso. Ikunento ni Ji Shougang na may 6 na babae ang nakakulong di umano sa isang piitan sa loob ng halos 2 taon. Pero ang mas nakakakilabot pang bagay ay kung ano ang nangyari sa journalist na ito pagkatapos niyang dinala ang kaso sa liwanag 2 linggo pagkadakip ng suspect. Hinuli di umano siya ng mga security agents at inakusahan ng pagbunyag ng mga sekreto ng estado. Sa kabila nun, sumulat pa siya ng isang article nagsasabing pinipigilan di umano ng mga otoridad ang publiko na malaman ang detalye ng karumal-dumal na kaso na nangyari lang din malapit sa main police office ng syudad. Sa bagong article niya, binanggit niya na ang mga officers di umano na nag-interview sa kanya ay tinawag ang kaso na isang sekreto ng bansa. Napagtanto niya kalaunan na kaya nila iyon ginawa ay dahil nag-aalala sila sa himahen ng luyang sa publiko at maging sa mga mata ng ibang bansa. Nang mga panahong iyon kasi, sinusubukan ng syudad na mapanalunan ang titulo ng sibilisadong lungsod sa isang national contest, kaya inisip nila na ang balita ay makakasira sa tsansa nilang manalo. Sa kabutihang palad, dahil sa pag-publish niya ng article na iyon, na ipalaganap sa mundo ang isang katotohanan na nararapat lamang marinig ng lahat. Alamin natin ngayon kung ano nga ba ang mga detalye ng kaso at kung sino ang tao sa likod nito. Sa syudad ng Luyang, may isang lalaking nakatira doon na nagngangalang Lihaw. Pamilyado itong tao na kilala bilang isang mabuting asawa at anak. Sa mata ng publiko, isa siyang bayaning nagtatrabaho bilang bumbero sa Luyang City Fire Bureau at isa rin siyang clerk sa Tech Bureau ng Hanan. Gayunpaman, lingin sa kaalaman nilang lahat, ang kanyang buhay ay punong-puno pala ng mga sikreto. Dahil kalaunan, ang butihing amang ito ay makikilala bilang isang halimaw pagkabunyag ng mga itinatago niyang lihim. Taong 2009, bumili siya ng isang residential compound sa Shigong District at sa sumunod na mga buwan, nag-construct siya ng parang piitan o dungeon sa basement ng bahay. Matatagpuan ang piitang ito mga 4 na metro sa ilalim ng lupa nang may 2 kwarto at sariling gawa na silong. Yun nga lang, hindi pa siya tumigil doon. Naghukay din siya ng tunnel at ikinonekta iyon sa main dungeon ng may 60 centimeters lamang na lawak na sapat lamang para gapangan ng isang tao. Ang nakakahanga pa, mag-isa niya lamang na ginawa ang lahat ng construction na ito. Maliban sa mga detalyeng nabanggit, naglagay din si Lihaw ng 7 bakal na mga pinto para pigilang makatakas ang kung sino mang nasa loob. Ang kanyang pinakamotibo kasi ay kumita ng pera sa pamamagitan ng internet pornography. Hindi klaro kung paano pumasok sa kanyang isipan ang ideyang ito, pero ito ang dahilan kung bakit niya ginawa ang basement. Sa mga araw na abala siya sa pag-construct ng piitan, sinabihan lang niya di umano ang kanyang asawa na nagtatrabaho siya ng night shifts bilang isang security guard habang maingat na itinatago ang kanyang lihim. Gumugugol siya ng 2 linggo kada buwan sa piitan at madalas din itong wala sa kanilang tahanan. At nang dumating na ang araw na natapos na ang lahat ng kanyang paghahanda, ang paghahanap niya sa kanyang unang biktima ay nagsimula din ng taong 2009. Tinarget niya ang mga hair salons, karaoke bars, nightclubs at massage parlors. Simple lang ang kanyang diskarte. Mag-aalok ito ng bayad para sa panandaliang aliw. Pagkatapos, dudukutin niya na ang kanyang mga biktima
at ikukulong sila sa kanyang basement. Karamihan sa naging biktima niya ay mga karaoke bar workers na nangangailangan talaga ng pera. Ang dalawa sa una niyang mga biktima ay mga dalagang sangkot na sa prostitusyon at sila ay sina Jiang at ang 18 years old na si Duan. Nakuha niya si Jiang noong buwan ng Oktubre habang si Duan naman ay kanyang dinukot noong Disyembre ng parehong taon. Niloko ni Lihaw ang dalawa para pumasok sa basement at para makontrol silang dalawa, gumamit siya ng karahasan at pananakot. Gayunpaman sa kabila nun, hindi pa siya tumigil sa paghahanap ng mga bagong biktima. Noong December 2010, dinukot niya naman ang 19-year-old na sex worker na si Jiang at noong taong 2011, ang 20-year-old pa na isa na Jiang din ang pangalan at kasabay rin niya ang 16 anyos na si Sai. Ang kanyang huling biktima ay ang 23-year-old na si Ma na tendera naman sa isang family planning supply store at kailanman hindi nagtrabaho bilang prostitute. Sa kabuuan, 6 na dalaga ang ikinulong niya sa loob ng basement. Sa panahong nandoon sila, naging handa si Lee na pagsamantalahan at pahirapan ng mga dalaga para lamang kumita ng pera. Sa loob ng basement, naglagay siya ng isang computer at video camera na may broadband access. Hindi siya gumamit ng dark web pero ibinibenta niya naman ang mga content na iyon sa Tencent QQ na isang sikat na social media platform sa China. Sinisingil niya ang mga viewers sa halagang 50 yuan o mga 400 pesos para makapanood ng 30 minutes na content at 100 yuan naman o mga 800 pesos para sa 50 minutes na show. Ang nakakatindig balahibo pa, sa kabila ng karumal-dumal at nakakakilabot niyang ginagawa sa mga dalaga, nagawa niyang kumita doon ng ilang daang libong piso mula sa kanyang mga viewers na nagpapakita lamang kung gaano karaming tao ang tumatangkilik sa mga ganitong content. Ang dinanas ng 6 na dalaga habang sila ay nakakulong sa basement ni Lee ay sadyang kasuklam-suklam. Pinipwersa sila ni Lee na gumawa ng mga pornographic shows at minsan may sangkot din itong mga karahasan. May mga pagkakataon ding inuutusan niya silang maghubad para sa mga viewers na nagbabayad ng malaking halaga para lamang masaksihan iyon. Sa tuwing bumababa ang mga manunood, inuutusan naman niya ang mga dalagang lumabas para humingi ng pera sa mga kalalakihan. Dagdag pa doon, paulit-ulit din niyang pinagsasamantalahan ang 6 na dalaga sa loob ng 2 taon. Sa katunayan, dahil sa kanyang pangahalay, nabuntis pa nga niya ang dalagang si Jiang. Gumawa ng matinding hakbang si Lee upang mapigilan ang pagtakas ng kahit na sino kung saan ginugutom niya ang mga ito at pinapakain lamang ng 1 beses kada 2 araw para maubos ang kanilang enerhiya. Sa pagtagal ng panahon, binigyan niya sila ng sariling computer para magkaroon sila ng kaaliwan pero wala nga lang itong internet access. Sa kabila nun, hindi pa rin pinabuti nito ang kanilang mahirap na sitwasyon dahil maliit lamang ang espasyo sa loob ng basement kung saan kinakailangan pa nga ng mga dalaga na kumain at dumumi sa loob lamang ng parehong kwarto. Ibig sabihin, tinanggalan talaga sila ni Lee ng access sa mga pangunahing pang-araw-araw na pangangailangan ng isang tao. Bagaman mukhang imposible na makalaya sila sa ganoong sitwasyon, ang tanging pagkakataon lang na meron sila para makatakas ay kapag pinipwersa sila ni Lee na ibenta ang kanilang sarili sa labas. Gayunpaman sa kanilang takot, wala man lang sa kanila ang naglakas loob para subukan iyon. Maiba ring eksperto ang nagsasabi na malaki ang posibilidad na hindi nila iyon ginawa dahil nagkaroon na sila ng Stockholm Syndrome. Isa itong psychological phenomenon kung saan ang mga biktima ay unti-unti nang nakakabuo ng espesyal na koneksyon sa nandukot sa kanila. Ayon pa nga sa mga ibang ulat, ang iilan sa mga dalaga ay nakikipag-agawan pa para sa atensyon ni Lee. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng Stockholm Syndrome, ang lahat ng mga biktima ay may pagnanais pa rin na makatakas sa kanilang impyernong buhay. Di tumagal, nagkaroon nga sila ng pagkakataon nang isang beses nakita ni Jiang na may oportunidad silang makatakas habang abala si Lee sa pag-ayos ng tunnel. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon at sinubukang atakihin si Lee mula sa likuran. Hindi klaro kung may ginamit ba siyang armas pero sa huli hindi siya nagtagumpay sa pagsubok na tumakas at mabilis lamang siya napigilan ni Lee. Sa galit nito dahil sa ginawa ni Jiang, sinaktan niya ang dalaga, kinalat ka dito pabalik sa basement at ikinadena siya sa kama. Sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy itong sumubok na tumakas hanggang naging malaking problema na siya para kay Lee. Upang resolbahin ito,
kinumbinsi niya ang isa pang dalaga na si Duan para patayin na lamang si Jiang. Ayon pa sa isang report, pinangakuan niya di umano ng kalayaan ng dalaga kung sakaling magawa niya ang pagpatay, habang may iba naman ang nagsasabi na talagang pumayag lang ito dahil dati na silang may alitan ni Jiang. Sa huli, para maturuan na din ng leksyon ng iba, nagpasya si Lee na bubugin si Jiang sa harap ng lahat habang tinutulungan siya ni Duan. At pagkatapos ng ilang oras na pagpapahirap, sinakal ito ng dalaga pagkatapos hanggang sa ang isa ay tuluyan ng namatay. Pagkasagawa nila ng krimen, inilibing ni Lee ang katawan nito sa ilalim lamang ng sahig kung saan din natutulog ang mga dalaga. Ginawa niya iyong bilang babala at paalala na rin kung ano ang kanilang kahahantungan kung sakali mang may sumubok muli na tumakas sa kanila. Gayunpaman, hindi ito ang huling pagpatay na nangyari sa loob ng basement. Noong May 2011, nadiskubre niya ang isa sa mga dalaga na si Sai ay nagkaroon ng isang gynecological disease na humadlang sa kanya para magtrabaho sa kanyang mga malalaswang videos. Dahil dito para sa kanya, wala na itong halaga at pakinabang, kaya doon na siya nagdesisyon na mas makakabuti kung papatayin na lamang niya ito. Ibinahagi niya ang plano kay Duan at sa isa pang dalagang nangangalang Jiang, pinapaalala sa mga ito ang naging alitan nila kay Sai. Ginamit niya iyon para kumbinsihin ang dalawa na gawin ang krimen para sa kanya. Ang torture na isinagawa ng ibang dalaga kay Sai ay sadyang napakabrutal. Sa mga sumunod na araw, ginutom nila ito at hindi man lang binigyan ng kahit na tubig. Sa kanyang desperasyon na mabuhay, napuwersa pa nga siyang kainin at inumin ang sarili niyang dumi at ihi. Bukod pa sa ginawa nilang paggutom sa kanya, regular din nila itong binubugbog araw-araw hanggang sa ang katawan niya ay tuluyan ng sumuko at namatay siya noong July 2011. Upang maitago ang kanyang katawan, inilibing lang din nila ito sa lupa at tinabunan lamang na semento. Ang mga nakakakilabot na pangyayaring ito ay lalo lang nagpalala ng tensyon sa pagitan ng mga natitirang dalaga, lalo pat alam nila na pwede silang patayin ni Lee kahit kailan man niya gustuhin. Bilang resulta, nakaramdam sila ng pressure para makuha ang kanyang pabor at naging matindi rin ang kanilang pag-ingat upang maiwasang magkaroon ng parehong kapalaran sa dalawang dalagang pinatay nila. Sa pagdaan ng panahon, hindi naman tatagal ang pang-aabuso ni Lee sa kanila dahil ang isa sa kanyang mga biktima ay umabot na sa hangganan. Noong gabi ng September 2, 2011, pinadala ni Lee ang tatlong dalaga na sina Duan, Ma at Jiang sa labas upang ibenta ang kanilang sarili malapit sa isang hotel at kumita ng pera. Nagpatuloy ang gabi kagaya ng karaniwan nilang ginagawa, pero si Ma na punong-puno na sa impyerno nilang buhay ay kinuha ang pagkakataong iyon para tumakas. Ilang oras pa lamang pagkalabas nila sa basement para magtrabaho sana, dumiretso na siya sa pulis para humingi ng tulong. Noong una, nagdududa pa nga ang mga ito sa kanyang ikinuwento, pero kalaunan, nakumbinsi din sila ng dalaga pagkatapos niyang sabihin na ituturo niya sa kanila ang lokasyon ng basement kung saan sila ikinulong. Agad namang inimbestigahan ng pulisya ang tinukoy nitong property at nadiskubre nga nila doon ang sinasabi niyang piitan. Sa loob, natagpuan nila si Jiang na nag-iisa lamang ng panahong iyon sa baba at tinulungan nila itong makalaya. Nang sumunod na araw, sa tulong din ni Ma, nagawa nilang mai-rescue kalaunan ang dalawa pang natitira na sina Duan at Jiang. Nang puntong iyon, nakaramdam si Lee na may problema at mabilis nitong sinubukang tumakas sa lugar. Maingat siyang nagtago mula sa mga otoridad at humingi pa nga ng pinansyal na tulong sa kanyang kapatid para makatakas. Hindi klaro kung alam ba ng kapatid niya ang nagawa niyang krimen ng panahong iyon, pero ang sigurado lang hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong. Sa kabutihang palad, bago pa man makalabas si Lee sa syudad, nagawa siyang matrak ng pulisya at inaresto nila ito noong September 6, 2011. Hindi isinapubliko ang kanyang pagkahuli at noong simula, nanatili ring tahimik ang media tungkol sa kaso. Subalit nang kumalat na ang balita kalaunan sa buong bansa at maging sa buong mundo, maraming tao ang nagpalabas ng kanilang galit sa kapabayaan ng mga otoridad. Ang krimeng naganap ay malayang nakabroadcast sa isang pampublikong website sa loob ng 2 taon at hindi nila maintindihan kung bakit hindi man lang nakialam ang pulisya kaagad. Dahil dito, nakatanggap ng matinding kritisismo ang gobyerno ng Luoyang mula sa mga tao dahil sa pag-handle nila sa kaso. Para maibsan din ang galit ng mga tao, sinigurado nila na mananagot sa batas ang bomberong si Lee Hao. Gawa ng mabibigat na ebidensya laban sa kanya,
Naging mabilis lamang ang interogasyon at pati na rin ang paglilitis ng kanyang kaso. Bukod pa doon, inako din naman niya ang lahat ng ginawa niya sa 6 na dalaga at nagbigay pa ng detalyadong konfesyon. Sa huli, ang Intermediate People's Court ng Luyang ay natagpuan siyang guilty sa lahat ng kasong isinampa sa kanya at kabilang na doon ang panggagahasa, pagpatay, prostitusyon, illegal na pornografiya at illegal detention. Nasentensyahan siya ng parusang kamatayan noong November 30, 2012 at inutusan ding magbayad ng danyos sa halagang 10,000 yuan o humigit kumulang 80,000 pesos. Tinanggalan din siya nila ng lahat ng kanyang political rights na ang ibig sabihin ay wala itong matatanggap na benepisyo bilang isang bombero. Si Lihaw ay nanatili sa death row sa loob ng 2 taon bago ito tuluyang binitay noong January 21, 2014. Samantala, ang ibang dalaga naman na tumulong kay Lihaw na patayin ang 2 pang biktima ay sinampahan din ng kaso. Gayunpaman, may isang abogado nagngangalang Xiang Yang ang nag-volunteer na humawak ng kaso nila at ipinaglaban niya sa korte na mabigyan sila ng mababang sentensya. Paliwanag pa niya, ang mga babaeng ito ay hinuhusgahan na dahil sa kanilang trabaho at minanipula din ni Lihaw. Sa makatuwid, nararapat lang din na makatanggap sila ng hustisya at hindi lamang tawagin na isang mamamatay tao. Sa huli, sina Duan, Jiang at Xiang na nasasampahan ng kasong murder ay nakatanggap lamang ng mas mababang sentensya dahil sa sirkumstansyang pinagdaanan nila at sa mga pagbabanta na rin sa kanilang buhay. Si Duan ay nasentensyahan na makulong ng 3 taon habang si Jiang at Xiang naman ay nakatanggap lamang ng probationary sentences. Pagkatapos mag-viral ng kasong ito, ang director ng Luyang Public Security Bureau ay umami na nagsisisi sila sa mahina at mabagal nilang pagresponde sa kaso. Inamin niya rin na hindi ganoon ka-epektibo ang kanilang community patrol at na nagkulang di umano ang pulisya sa pagpapahalaga ng kanilang tungkulin. Para ipakita ang kanilang lubos na pagsisisi, 4 na officers ang nasuspende sa trabaho at nangako rin silang mas aayusin pa nila ang kanilang paglilingkod sa publiko. Ang trahedyang ito ay isang kasong nagpapakita na kailangan talaga ng mas mahigpit pang monitoring sa mga content na nailalagay sa internet, lalong-lalo na sa mga lugar na madali lamang pagsamantalahan ang mga kababaihan at kung sino pa ang mga biktima. Naway hindi tayo maging bahagi sa pagpapakalat ng mga hindi magandang bagay sa mundo ng internet at sa halip, maging mapagmasid tayo sa mga hindi tamang nangyayari at huwag mag-atubili na palaging piliin na gawin ang tama. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.